Secret XPG. Mabuhay ang bagong kasal. Ang swerte mo sa misis mo, Jeffrey. Umpisa na ang honeymoon. Magandang lahi mabubuo nyo niyan. Bagay na bagay kayo. Gwapo ang groom at napakaganda rin ng bride sa eksenang yun. Larawan ng masaya at nagmamahalang mga nilalang. Maraming bisita ang nakisaya sa kanila at naging saksi sa kanilang pag-iisang dibdib. Isang mariing halik ang pinagsasaluhan ng bagong kasal. Nang biglang nag-post ang eksena sa screen. Mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Jeffrey. Tumayo siya at pinatay ang TV, pati na ang DVD player. May 2 taon na ang nakalipas mula nang ikasal sila ng asawang si Maricel. Sobrang saya niya ng araw na yon. Naging misis niya ang babaeng pinakamamahal, ang pinangarap niyang maging ina ng kanyang mga anak. Subalit, doon nagsimula ang mapaluha si Jeffrey. Paano nga ba matatanggap ng isang lalaki ang pagiging walang silbi? Ang mabigyan ng palyadong pagkakalalaki. Nung una ay inakala niya na hindi pa lang sila binibiyayaan ng Diyos. Naiinip na silang magka-baby, kaya siya pa ang nagsuggest sa asawa na magpatingin sila. Kahit bali tutol si Maricel. Sa isip ni Jeffrey ay baka ang asawa ang may diferensya. Lahi kasi sila ng marami kong mag-anak. Ngunit sumambulat sa kanya ang katotohanan nang lumabas ang resulta ng examination nila. Normal ang asawa, isang malusog na babae na may sinapupunang kayang magluwal ng kahit ilang supling. At siya ang may problema. Binayaan nga siya ng may kalakihang kargada pero blanko ang bala. Mahina ang kakayahan. Hindi nagbago si Maricel sa kanya kahit nalaman na nila ang resulta. Suportado siya ng asawa. Nagmungkahi pa na mag-ampon na lamang sila kung talagang gustong magkaroon ng kahit paano'y masasabing anak. Pinag-isipan din naman niya yun, subalit hindi niya maatim na magpalaki ng hindi nila kadugo. Gusto niya na galing sa dugo nila ang kanilang aalagaan at palalakihin. Kahit sa isa lang sa kanila, kahit kay Maricel lang. Ayaw niya ng siyensya. Dahil bukod sa hindi nila kaya ang gastos, hindi rin naman ito 100% sigurado. At dahil doon, nabuo ang isang plano sa kanyang isip. Ipabubuntis niya sa ibang lalaki ang asawa. Kinausap niya si Maricel tungkol doon at hindi na siya nagulat sa reaksyon nito. Ayoko, kahit anong hilingin mo, wag lang yan Jeffrey. Wala pa akong karanasan ng makuha mo. Alam mong walang ibang lalaki sa buhay ko, ikaw lang. At ayoko magkaroon ng iba. Maluha-luhang tanggi sa kanya ni Maricel. Marahil dahil sa galit sa ideyang pumasok sa isip ni Jeffrey. Sino nga naman ang matinong lalaki na ipapaubaya sa iba ang asawa? Subalit desidido na si Jeffrey. Tinakot niya si Maricel na mabuti pa na maghiwalay na lang sila kaysa mamuhay na walang anak. At sa dulo ng luha at pagtutol, napapayag din niya ang asawa. Isang beses lang, isang pagkakataon, makabuo man o hindi na mauulit. Yan ang usapan nila. At ngayon nga ay nagaganap na. Nasa loob na ng kwarto nilang mag-asawa ang lalaking kanilang napili. Sa mga sandaling iyon, parang dinudurog ang puso ni Jeffrey sa isipin. Pero siya ang may gusto nun. Piling na lang niya na makaraos agad ang lalaki at mabayayaan ang kanyang asawa. Para hindi masayang ang kanilang sakripisyo, lalo na ng pinakamamahal niyang si Maricel. Umakbang patungo ng kusina si Jeffrey upang kumuha ng maiinom nang may lumabas mula sa kwarto nilang mag-asawa. Si Brandon, ang lalaking makakapiling ni Maricel. Naka-boxer shorts na lang ang lalaki. Hindi kagwapuhan si Brandon. Matangkad at matipuno ang katawan. Isang mael na chatter na nakilala nila online.
Pumayag ito sa kanilang mga hiniling na medical requirements at sumang-ayon ding ilihim lahat ng nangyari sa kanila. Unang kita pa lang nito sa picture ng kanyang asawa ay kita agad ang interes nito sa kanilang balak. May pagkakataon pa ito ang nangungulit kung kailan nila isasagawa ang lahat. Inakala niyang tapos na ang lalaki kay Maricel kaya lumapit siya rito. Pare, may problema. Mukhang hindi kaya ng misis mo. Nanginginig at umiiyak. Aluin mo muna. Bungad ni Brandon kay Jeffrey. Ha? Anong nangyari? Hindi na hinintay ni Jeffrey na sumagot si Brandon. Pumasok na siya agad sa kwarto. Dim light ang room. Tanging liwanag galing sa lamp. Malapit sa kama ang nagbibigay liwanag, kaya binuksan niya ang ilaw. Nakita niyang nakahiga sa kama si Maricel at nakatakip ang kamay sa muka. Lumapit si Jeffrey sa asawa at narinig niya ang mahihina nitong paghikbi. Han, tahan na. Ano ba nangyari? Sinaktan ka ba niya? Pag-aalo ni Jeffrey sa asawa. Hindi ko yata kaya, Han. Nandidiri ako sa pagdikit pa lang ng balat niya sa akin. Napayakap si Maricel sa kanya. Kung gusto mo, itigil na lang natin to. Pauwiin ko na si Brandon. Tumitik muna si Maricel sa asawa, hindi sumagot. Tinatansya niya kung sincero si Jeffrey sa sinabi. Alam niya ang kagustuhan nito na magkaanak na sila. Kita niya ang alinlangan sa mata ni Jeffrey. Kaya bigla niya itong hinalikan. Gumanti naman si Jeffrey. Inisip na yun ang paraan para kahit paano'y mapakalma ang asawa. Hindi nila napansin na sumilip si Brandon sa kwarto at nakita ang kanilang halikan. Si Maricel pa ang nag-akay sa kamay ng asawa. Alam naman ni Jeffrey ang gagawin. Napansin niya si Brandon na lumalapit sa kanila. Nagustuhan din naman niya kanina habang kasama ng lalaking kanina lang din niyang nakita, pero mas nanaig ang pagmamahal niya kay Jeffrey kaysa Elle. Kahit ang asawa din naman ang may gusto na mangyari ito. May naisip si Maricel. Desidido na rin na ituloy ang balak nilang mag-asawa. Hinatak niya ang ulo ni Jeffrey. Sa isip niya, kung magpapaubaya siya sa iba, mas okay siguro na mukha ni Jeffrey ang nakikita niya. Ipapaangkin niya sa iba habang ang nasa isip at puso ay ang lalaking kanyang pinakasalan. Titig na titig naman si Brandon sa dalawa. Hindi makakapayag si Brandon na hindi maituloy ang plano kay Maricel. Napakaganda nito, pinakamagandang babaeng makakatabi niya. Lumapit pa siya sa dalawa. Hindi man hid si Jeffrey, alam niyang pinapanood sila ni Brandon at lumapit na ito sa kanila. Bagamat tinablan na rin siya, hindi pa rin nawawala sa isip niya ang dahilan kung bakit nasa ganito silang sitwasyon. Hinayaan na lang niyang manood si Brandon. Sa isip ay ikukondisyon ang asawa at saka aalis pagpayag na ito. May pait pa rin siyang nararamdaman sa naisip. Han, dito ka lang. Hinila ni Maricel ang kamay ng asawa tsaka tumingin kay Brandon. Napangisi si Brandon. Nakuha niya ang mensahe. Lumapit na siya ng tuluyan sa mag-asawa. Naramdaman ni Jeffrey ang paglapit ni Brandon. Walang namumutawing salita pero tila iisa ang nasa isip ng mag-asawa. Hayaan si Brandon habang tumutulong siya. Gusto niyang pigilan ang lalaki pero hindi niya ginawa. Napahigpit na lang ang yakap niya sa asawa. Hindi mapakali si Maricel. Unang beses pa lang itong mangyayari. Han, gusto ko na. Hindi alam ni Maricel kung paano ipapaalam kay Brandon. Kaya kunwari ang asawa niya ang tinawag. Nakahalata si Jeffrey kaya tinanguan niya si Brandon. Nakuha naman ng lalaki ang ibig sabihin ni Jeffrey. Muli siyang nakaramdam ng kurot sa puso. Ganon man, mas pipiliin niyang maligayahan ito kaysa lumuha sa kalokohang siya rin naman ang may gusto.
Nakabibingi para kay Jeffrey ang mga naririnig. Malakas ang tibok ng kanyang puso pero hindi niya alam ang dahilan. Umikit na si Jeffrey. Hindi na niya kaya ang kanyang nakikita. Naramdaman na lang niya ang pagtulo ng luha sa kanyang mga pisngi. At makalipas nga ng ilang oras at makamit ang kanilang inaasam, ay doon natauhan si Maricel. Itinulak niya si Brandon. Napahiga ito sa tabi niya kaya pumihit siyang patalikod sa lalaki. Narinig ni Jeffrey ang paggalaw ng kama kaya idinilat na niya ang mata. Tapos na, nakita niyang nakahiga na sa kama si Brandon at hingal na hingal. Tara na sa labas pare, hayaan na muna nating magpahinga ang misis ko. Ang sabi niya kay Brandon. Ngumisi sa kanya si Brandon tsaka bumangon at nagbihis. Pagtalikod ni Jeffrey ay nagawa pa nitong halikan sa pisngi si Maricel. Halos hindi nag-usap ang dalawang lalaki. Nagkakahiyaan. Hinatid na lang ni Jeffrey palabas ng bahay si Brandon at pinasalamatan. Salamat din pare. Pag di pa nakabuo, kontakin niyo na lang ako. Sabi pa ni Brandon bago niya ito pagsaraduhan ng pinto. Binalikan agad ni Jeffrey ang asawa. Tinabihan sa kama at inakap mula sa likod. Salamat Han at patawad. Ayoko nang ulitin to. Mabuntis ka man o hindi. Ayoko nang mahimawak sa yung iba. Ayoko na. Madamdaming usal ni Jeffrey. Gising pa si Maricel pero nagtutulog-tulugan na lang siya. Gusto niyang sisihin ang asawa pero hindi niya maikakailang na gustuhan din niya. Ramdam pa niya ang iniwan ni Brandon. Umasa na lang siya na makakabuo na upang hindi masayang ang sakripisyo nilang mag-asawa. Lumipas ang mahigit 1 buwan. Pinilit ni Jeffrey at Maricel na maging normal muli ang kanilang pagsasama. Hindi na pinag-usapan ang mga nangyari. Kung magbunga man iyon o hindi, mas gusto nilang kalimutan na lang ang lahat. Hello Han, napatawag ka. Sagot ni Jeffrey sa asawang nasa kabilang linya ng telepono. Uwi ka ng maaga Han, may sorpresa ako sa'yo. Hindi maitago ni Maricel ang saya habang hawak ang isang pregnancy kit. May 2 guhit siyang nakikita mula roon. Ha? Ano yun? Basta, umuwi ka ng maaga. Maghahanda ako ng dinner natin. At binaba na ng babae ang phone. Hindi maisip ni Jeffrey kung ano ang sorpresa ng kanyang misis, kaya pinagpatuloy na lang niya ang trabaho. Napalingon siya sa TV monitor sa loob ng opisina nila at nakita sa balita ang isang pamilyar na mukha, si Brandon. Lumapit siya sa TV at bahagyang nilakasan ang volume. Isang lalaki ang natagpo ang patay. Nakitinalang si Brandon Vargas. Hinihinalang biktima ng hold up ang lalaki. May tama ito ng bala sa ulo at dibdib. Hindi na tinapos ni Jeffrey ang panonood. Patay na si Brandon, ang lalaking ginawa nilang palahian. Hindi tama pero masaya siya na patay na ang lalaki. Tuluyan na nilang ibabaon sa limot ang lihim nilang mag-asawa. Nakangiti si Maricel habang nagluluto. Magaan na ang kanyang pakiramdam. Wala na ang bigat na bumabagabag sa kanya. Tinignan niya ang oras, mag-aalas 7 na. Parating na marahil si Jeffrey. Muli niyang kinuha ang pregnancy kit sa cabinet. Wala ang naroong katabi ng isang itim na bag. Bukas na kita i-dispatcha. Ika niya sa sarili. Inihanda na niya ang lamesa tsaka nagtungo sa sala kung saan niya aabangan ang pagdating ng asawa. Nang may napansin siyang punit na tela sa ilalim ng TV rack, bigla ang pagdating ng kaba sa kanya. Biglang may bumalik na alaala na kailan lang nangyari. Pangyayaring bumago sa buo niyang pagkatao. Umaga matapos ang pagpapalahi sa kanya, tanghali na nagising si Maricel. Pero nag-iisa na sa kama.
Bukas ang pinto ng kwarto nilang mag-asawa at nalalanghap niya ang amoy ng masarap na niluluto galing sa kusina. Nagtangka siyang bumangon, subalit masakit ang kanyang katawan. Inaabot niya ang 90s na suot kagabi nang pumasok si Jeffrey sa kwarto. Breakfast in bed, good morning Han. Masayang bati ni Jeffrey sa kanya. Napangiti si Maricel, ang gwapong mukha ng asawa, ang mapangong amoy nito na bagong paligo, ang masayang pagbati na tila walang nangyari kagabi. Pinilit niyang bumangon at umupo sa gilid ng kama. Sinalubong ang halik ng pagbati ni Jeffrey. Senyales ng panibagong umaga, panibagong simula para sa kanila. Ang nangyari kagabi ay dapat na ituring na lamang na panaginip kundi man bangungot. Good morning Han. Bati rin niya sa asawa. Tara kain na tayo. Hinila ni Jeffrey ang isang stool at nag-umpisa na silang mag-almusal. Tahimik silang kumain, walang nagsasalita. Tila walang balak pag-usapan kung ano man ang nangyari kagabi. Sinulya pa ni Maricel ang asawa at tanging ngiti lang ang tugon nito. Matapos ang almusal ay niligpit agad ni Jeffrey ang pinagkainan at bumalik agad ng kwarto. Hinubad ng lalaki ang suot na sando at tumabi kay Maricel. Han? Shh, walang magbabago. Kalimutan na lang natin ang nangyari. Kung ano man ang maging bunga nun, ay malugod nating tanggapin. Pero ang nangyari kagabi ay wag na natin muling alalahanin. Putol ni Jeffrey sa nais sanang sabihin ni Maricel. I love you, Han. Hinalikan ni Jeffrey ang asawa. I love you more. Bulong na tugon ni Maricel at sinalubong ang halik ng lalaki. At dahan-dahang inihiga ang asawa. Han, wait lang, ligo muna ako. Awat ni Maricel dahil pakiramdam niya ay nasa balat pa niya ang amoy ni Brandon. Shh, wag na. Mabango ka pa rin naman. At doon ay muli nilang pinagsaluhan ang kanilang pagmamahalan. Hindi naman alam ni Jeffrey na habang ginagawa nila iyon, ay ibang lalaki na pala ang nasa isip ng asawang si Maricel. Kaya ganun na lang itong ganado. At lumipas nga ang isang linggo at normal na ulit ang daloy ng kanilang buhay. Alis na ako, Han. Si Jeffrey habang palabas na ng bahay para pumasok sa opisina. Ingat ka, Han. Ote ka ba mamaya? Sagot ni Maricel at iniabot ang bag ng asawa. Di ko sigurado. Ite-text na lang kita kung gagabihin ako. Huwag ka magpakapagod ha. Baka, alam mo na. At tinalikan na niya ang asawa tsaka lumabas ng pinto. Hinintay pa muna ni Maricel na makasakay si Jeffrey bago isinara ang pinto. Ilang minuto pa lang ang nakakalipas nang may marinig siyang kumakatok. Ano na naman kayang nalimutan nito? Tanong ni Maricel sa sarili sa pag-aakalang ang asawa niya ang kumakatok. Halos mamutla siya nang makilala kung sino ang napagbuksan. Hello, Mrs. Si Brandon. Namutla si Maricel sa lalaking nabugaran sa pintuan. Tila bangungot na bumalik sa kanyang alaala kung sino ito. Anong ginagawa mo dito? Pilit nilakasan ni Maricel ang loob. Alam niyang makakahalata ang lalaki na nangangatog siya sa nerbiyos. Mangangamusta lang sana, Mrs. May laman na ba yan? Numuso pa si Brandon sa tiyan ng babae para ipaalam kung ano ang kanyang kinakumusta. Wala ka nang pakialam kung meron man o wala. Lumahis ka na. Hindi ka na namin kailangan. Nangangatal na usal ni Maricel. Aba, grabe ka naman, Mrs. Matapos niyo akong gamitin, ganyan mo ako itrato? Kunwari ka pa eh. Nagustuhan mo rin naman. Pikon na banat ni Brandon. Bastos. Akmang sasampalin ni Maricel si Brandon
Ngunit maagap siyang nahawakan ng lalaki. Nagpambuno sila sa may pintuan. Pinipilit pagsarhan ng pinto ni Maricel ang lalaki. Naiipit na si Brandon sa pinto, kaya pasalya niyang itinulak ang babae na paupong matumba. Napansin naman ni Maricel ang tingin ni Brandon, kaya mabilis siyang tumayo para muling ipagtabuyan ang lalaki. Subalit tila sinapian na ng demonyo si Brandon. Sinunggaban ni Brandon si Maricel, niyakap at pinaghahalikan. Ina mo, bitiwan mo ko. Umalis ka na. Tatawag ako ng pulis. Pagbabanta ni Maricel habang pilit nilalabanan ang lalaki. Naalarma si Brandon kaya mabilis niyang inilabas ang dalang balisong. Sige, subukan mo kung gusto mong tuluyan kita. Galit na banta ni Brandon. Tila natigilan si Maricel at sinamantala yun ni Brandon. Sinara niya ang pinto at tinila sa sopa si Maricel. Matapos ay inumpisahan ang balak na muling makapiling si Maricel. Mula nang makatabi niya ang babae, ay hindi na ito nawala sa kanyang isipan. Humanap siya ng tiyempo at ito na nga ang kanyang pagkakataon. Si Maricel naman ay tinablan na ng takot. Hindi niya alam kung paanong ipagtatanggol ang sarili. Maawa ka, Brandon. Hindi ako magsusumbong sa asawa ko. Tumigil ka lang. Sinubukan niyang magmakaawa sa lalaki. Isa lang, misis. Pagbigyan mo na ako. Sagot naman ni Brandon. Napapikit ang babae. May pandidiring nararamdaman sa kanyang balat. Wala siyang magawa dahil hawak siya nito sa magkabilang kamay. Napansin niyang nilapag ng lalaki ang dalang patalim sa side table. Sige, payag na ako. Basta huli na to. Matapos at hindi ka na muling babalik dito. At tumigil na sa pagpalag si Maricel. Napangiti si Brandon. Tinatansya kung totoo ang sinasabi ng magandang misis. Nang wala na siyang maramdamang panlalaban, ay natuwa pa si Brandon nang tila gumaganti na rin si Maricel. Kailangan na niyang makaisip ng paraan para makawala kay Brandon. Nahagip ng mata niya ang balisong na inilapag ng lalaki sa side table. Naisip niyang magpaubaya muna hanggang sa maabot ang patalim. Napahinto si Maricel. Bagamat ayaw ni Maricel, unti-unti na din siyang nadadala. Ayaw niyang tuluyang matangay, kaya gumalaw siya ng bahagya palapit sa balisong. Gumanti kunwari sa halik ni Brandon para hindi ito makahalata sa kanyang plano. Alam niyang konti na lang at maaabot na niya ang balisong. Alam ko ang balak mo. Sambit ni Brandon. Isang malakas na sampal ang nagpatulig kay Maricel. Malapit na niyang maabot ang kutsilyo nang biglang tabigi ni Brandon ang kamay niya at bigyan siya ng malakas na sampal. Di ka talaga madala sa santong dasalan? Gusto mo pa nasasaktan ka? Sige, pumalag ka pa. Umamba ng suntok sa babae si Brandon. Tuluyang natakot si Maricel na pahikbi na lang siya. Demonyo na ang tingin niya kay Brandon at alam niyang wala siyang kalaban-laban dito. Pinanghinaan na siya ng loob kaya nang hilahin siya nito patungo sa kwarto nilang mag-asawa ay para na siyang wala sa sariling sumunod na lang sa lalaki. Maski nang patulak siyang sinalya sa kama ay wala na siyang lakas na manlaban pa. Nakatingala na lang si Maricel sa kisame. Sumuko na ang isip niya. Ayaw na niyang masaktan ulit ng lalaki. Gawin nito ang gusto niya. Pagbigyan mo na lang ako, misis. Promise, makakabuo tayo. Yun naman ang gusto niyo ng asawa mo, di ba? Pagbuntis ka na, titigilan na kita. Tila pambobola pa ni Brandon. Hanggang mabuntis lang siya at titigil na ito. Yun naman ang gusto nila ni Jeffrey, ang mabuntis siya. At matitigil na lahat ng ito. Ang mga salitang tumimo sa utak ni Maricel. Nagulat pa si Brandon nang bigla siyang halikan ni Maricel. Sige, paligayahin mo ako. Biyayaan mo ako.
Tuwang-tuwa si Brandon kaya sinunggaban na niya ang babae. Gusto na niyang matapos ito kaya nagkusa na si Maricel. "Wait lang, Mrs. Masyado ka naman nag-aapura." Hinayaan na lang ni Maricel ang lalaki. Para silang tunay na mag-asawa ng oras na iyon. Aminin man o hindi ni Maricel, pero iba yung saya ang naranasan niya sa paraan ni Brandon. Maya-maya pa ay doon na nagwakas ang kanilang masayang sandali. Saglit nagpahinga si Brandon, tsaka ito bumangon at nagbihis. "Balik ako, Mrs. sa 1 linggo. Mag-test ka para malaman natin kung meron nang nabuo dyan. Tapos titigil na ako." Sabi pa ni Brandon matapos magbihis at lumabas na ito ng bahay. Naiwang nakahiga pa rin si Maricel. Paulit-ulit na tumatatak sa kanyang isipan ang mga salitang binigkas ni Brandon. Akala niya ay 1 beses sa 1 linggo lang siyang dadalawin ni Brandon, pero talagang nagkamali siya. Sapagkat 1 araw pa lang ang nakalipas ay ito na naman ang lalaki. Ganon ulit, saktong kakaalis lang ni Jeffrey nang kumatok ito. Kakatapos lang din niyang maligo nang mabungaran ang nakangisi nitong muka sa kanilang pintuan. "Good morning, Mrs." Nakakalokong bati sa kanya ni Brandon. "Anong ginagawa mo dito?" "Namiss kita, Mrs. At alam mo na yun." Walang pasabing pumasok na ito ng bahay. Ayaw man aminin ng babae, alam ni Brandon na gusto rin ito ng babae. Si Maricel naman ay tila sinaniban na ng kung ano. Nagkusa na itong kumikilos. Sa isip ay para sa kanilang mag-asawa ang kanyang sakripisyo. Para magkaanak na sila ni Jeffrey at maging matiwasay na ang kanilang binubuong pamilya. Halos magpanabay silang naginahawaan. Babangon na sana si Maricel. Tinapik niya si Brandon na tila nakatulog na yata. "Saglit lang, Mrs. Iisa pa ako." Tugon ni Brandon. Wala nang nagawa ang babae. Halos 2 linggo na ang nakakalipas. Kada 2 araw ay pinapasyalan siya ni Brandon. Halos lahat na ng sulok ng kanilang bahay ay nalibot na nila. Sa sala, sa kwarto nilang mag-asawa, sa kusina na minsang nagluluto siya ng makakain nila ni Brandon. Sa banyo nang nakiligo ito pero inaya siyang sumabay. Ewan anong kapangyarihan meron ang lalaki sa kanya at nagagawa siya nitong pasunurin. Hindi naman niya maitatanggi na nag-e-enjoy siya. Maging ang mga bagay na pinapagawa nito ay hindi niya akalaing kaya niyang masikmura. Mga bagay na hindi niya ginagawa kay Jeffrey. Sa loob ng ilang linggo ay maraming beses pa itong naulit. Subalit, isang pulang linya muli ang nakita ni Maricel sa test kit. Hindi pa rin siya nabiyayaan ni Brandon. Hanggang kailat pa siya magtitiis. "O bakit malungkot ka?" Tanong ni Brandon sa katabing babae. "Wala pa rin ba? Di pa rin tayo nakakabuo?" Umarap si Maricel sa lalaki, malungkot na tumango. "Gusto ko nang magkaanak kami ni Jeffrey." May naisip na idea si Brandon. "Magpaalam ka sa asawa mo. Kita tayo sa Sabado at kinabukasan ka na umuwi. I-kondisyon mo ang sarili mo. Sigurado makakabuo ka na nun. Masyado kasing maiksi ang oras natin dito sa inyo. Isa pa baka nai-stress kapag nandito tayo." Mahabang paliwanag ng lalaki. Naisip ni Maricel na maaaring tama ang lalaki. At naisip niya rin na yun na ang huli. Makabuo man sila o hindi, ay hindi na siya magpapagamit sa lalaki. Kung hindi siya mabubuntis doon, marahil ay hindi na talaga siya mabubuntis kahit kailan. "Sige, magkita tayo." Nagpaalam si Maricel kay Jeffrey na may dumating na dating kaklase na galing Amerika. Napagdesisyonan na magkita sa isang resort kaya hindi siya makakauwi ng isang gabi.
Sinabi niya kay Jeffrey na puro babae ang pupunta para hindi na ito magka-interes na sumama. Ingat kayo dun ha, ayaw mo ba talaga na ihatid kita? Si Jeffrey habang hinahatid siya sa may pinto ng kanilang bahay. Wag na Han, isang gabi lang naman to, pahinga ka na lang dyan. Isang matamis na halik ang iginawad niya sa asawa bago siya tugluyang lumabas ng bahay. Sa isang resort sa labas ng Manila, nagkasundong magkita si Brandon at Maricel. Doon na sa mismong kwarto na nakareserba sa kanila sila nagkita. Nauna si Brandon kaya pagpasok ni Maricel sa room. Ang ganda mo ngayon, misis. Bulong ni Brandon habang yakap mula sa likod ang ginang. Saglit lang at para na silang mag-asawa na nasa honeymoon. Isang gabi na hahayaan ni Maricel. Isang gabi ng pagkakasala na naway hindi na muling maulit. Nasa ikatlo na sila nang tumunog ang cellphone ni Maricel. Si Jeffrey ang tumatawag. Wait lang Brandon, sagutin ko lang ang phone. Hello Han? Hindi ka na nag-text kung nakarating ka na dyan. Si Jeffrey. Sorry Han, nalibang ako. Nandito na kami. Sagot ni Maricel na may hingal at mahinang pagsaway. Lumapit kasi sa kanya si Brandon at niyakap siya mula sa likod. Okay Han, enjoy kayo. Mukhang may katabi ka dyan ah. Medyo narinig kasi ni Jeffrey ang mahinang boses sa kabilang linya. Si Bernadette Han, kinakantsawan ako. Sige na Han, tawag ako mamaya pag pauwi na. I love you. Paalam na ni Maricel sa asawa. Okay Han, I love you too. Napatili si Maricel nang buhatin siya ni Brandon matapos makipag-usap sa asawa. Akin ka ngayong gabi, akin lang. At makalipas ng ilang oras, nakatayo si Brandon. Pinagmamasdan ang babaeng kanyang hinahangaan. Kita ang kagandahan ng natutulog na si Maricel. Hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makapaniwala na naaangkin ang isang kagandahan na tulad ni Maricel. Napakaswerte ng asawa mo sa'yo. Sana akin ka na lang talaga. Bulong ni Brandon. Tatabi na sana siya kay Maricel nang tumunog muli ang cellphone ng babae. Muli si Jeffrey ang tumatawag. May naisip na masamang plano si Brandon. Pinindot niya ang receive call button ng phone ni Maricel. Pero hindi sinagot ang nag-hello sa kabilang linya. Inilapit pa niya ang sipi sa kama tsaka tumabi kay Maricel. Hindi ka pa ba pagod? Maya-maya na ulit Brandon. Magpahinga naman tayo. Naalimpungatan ang babae sa ginagawa ni Brandon. Pero hindi nagpaawat ang lalaki kaya wala nang nagawa si Maricel. Yun naman talaga ang dahilan kaya narito sila ng lalaki para tuluyan siyang makabuo. Napakuyom ng kamo si Jeffrey. Dinig niya ang mga boses na nanggagaling sa kabilang linya. Nangangalit ang kanyang mga bagang na napaluha dahil sa kabila ng lahat. Siya ang may kasalanan sa nangyayari. Siya ang pumilit sa asawa. Siguro ay masyadong nag-enjoy si Maricel. Kaya ngayon ay kusa na itong sumasama sa lalaki. Lumuluha ang mata na ibinabanan niya ang telepono. Siya ang may kasalanan ng lahat kaya dapat lang na magdusa siya. At sa kabila ng lahat, mahal pa rin niya ang nagtataksil na asawa. Si Brandon, ang walang hiyang lalaki, ang dapat niyang pagbuhusan ng galit. Hayop ka Brandon, umanda ka, magbabayad ka. Tanghali na nakauwi si Maricel kinabukasan. Masakit ang kanyang katawan sa pinagagawa sa kanya ni Brandon. Hindi na niya nabilang kung nakailang beses ang lalaki. Daig pa niya ang nabugbog sa klase. Pihadong may mga naiwang marka sa kanya. Hindi na kasi niya napigil ang lalaki sa panggigigil nito. Ayaw man niyang magkumpara, hamak na mas bihasa si Brandon kaysa kay Jeffrey. Sa bagay, bagamat ang asawa ang nakauna sa kanya, alam niyang pangalawa lang siyang naging nobya ni Jeffrey.
At si Brandon naman ay tila trabaho na ang magpaligaya ng babae. Bakit ngayon ka lang? Mainis na bigkas ni Jeffrey sa asawa pagpasok ni Maricel ng bahay. Hindi naman pinansin ni Maricel yun. Buo pa rin sa kanyang isipan na walang alam ang asawa sa ginawa nila ni Brandon. Pasensya na Han, madaling araw na kami natapos kaya nakatulog ako. Tanghali na nagising kaya ngayon lang ako nakauwi. Malumanay niyang paliwanag sa asawa. Pawang kasinungalingan yun. Halos wala pa siyang tulog ay pakiramdam niya ay nihila na siya ng kama. Mukhang napagod ka talaga Han. Baka gusto mo pang matulog sa kwarto. Ako na maghahanda ng tanghalian natin. Tugon naman ni Jeffrey. Kaya ko Han. Teka, magpapalit lang ako ng damit. Tugon naman ni Maricel. Nakatayo sa gilid ng kama si Maricel nang pumasok si Jeffrey. Tingin niya ay may galit sa mata ng asawa. Initian lang niya ito at itinuloy ang pagliligpit ng higaan. Mula sa likod ay niyapos siya ng lalaki at binulungan. Ang sexy yata ng asawa ko ngayon, blooming. Sus, nambola ka pa. Kakain na ba tayo? Gutom na ako eh. Pag-iiba ni Maricel ng usapan. Nang humarap siya sa asawa ay bigla siya nitong hinalikan. Gumanti na din siya sa asawa. Hindi niya pwedeng tanggihan si Jeffrey, baka makahalata ito lalo. Maya-maya pa ay nakahiga na sila sa kama. Ang ganda-ganda naman ng misis ko. Kaya naman maraming nagkakagusto sa'yo. Napakaswerte ko at ako ang tanging lalaki na nakakuha sa'yo. May kurot sa konsensya ni Maricel ang tinura ng asawa pero hindi siya nagpahalata. Nagulat na lang si Maricel nang biglang hiklati ng lalaki ang kanyang pang-itaas na blouse. Napunit iyon. Kita ang mga marka ni Maricel. Nagapoy sa galit ang mata ng lalaki. Saan ka galing kagabi ha? Napakawalang kwenta mong asawa. Singhal ni Jeffrey. Naiyak na sa takot si Maricel. Hindi siya makapagsalita na tila lalong nagpagalit kay Jeffrey. Ganito pala ang gusto mo ha? Sige, papaligayain kita ngayon. Kahit pa may bakas ng iba yan. Han, masakit. Tama na. Wala nang nagawa si Maricel. Sa isip ay nararapat lang sa kanya ito dahil sa mga nagawa niya. Napahagulgol na lang si Maricel. Han, gising. Binabangungot ka yata. Pagdilat ni Maricel ay napayakap siya kay Jeffrey. Panaginip lang pala ang lahat. Bangungot. Kalma na, nandito na ako. Walang masamang mangyayari sa'yo. Pangaalupa ni Jeffrey sa asawa. Ano bang napanaginipan mo? Wala Han. Si Mama. Pagsisinungaling ni Maricel. Kunwari ay ang namayapang ina ang kanyang napanaginipan. Hindi na napansin ni Maricel ang makahulugang tingin ni Jeffrey sa kanya. Inayaan na din siyang makapagpahinga ng asawa na parang walang nangyari. Lumipas ang ilang araw matapos ang isang magdamag na pagsasalo ay napag-usapan ni Maricel at Brandon na hindi na muna magkikita sa isang linggo. After noon ay magte-test ulit si Maricel. At kung buntis na siya, ay tuluyan na nilang ititigil ang kanilang ginagawa. Sakto na na-delay na ang buwan ng dalaw niya ng ilang araw, kaya nag-test na siya. Yes! Thank you Lord! Tuwang-tuwa si Maricel habang tinitignan ang dalawang pulang guhit sa test kit. Sa wakas, buntis na siya. At para makasigurado, ay nagtungo na siya sa isang OB-GYN. Congrats Mrs. Kumpirmadong buntis po kayo. Matutuwa si Mr. niyan. Nakangiting sabi sa kanya ng doktor. Wala siyang balak na sabihin agad kay Jeffrey ang magandang balita. Gusto muna niyang makausap si Brandon at nang tuluyan na nilang wakasan kung anumang relasyon meron sila. Hindi nga lumipas ang isang linggo
at muli siyang pinasyalan ni Brandon sa kanilang bahay. "Kumusta misis ko? Namiss mo ba ako?" Bungad na bati ng lalaki. "Misis ko? Namiss? Anong pinagsasabi nitong lalaking to?" Sa isip ni Maricel. "Brandon, salamat sa'yo. Hindi ko na patatagalin pa. Buntis na ako. Tatanawin kong malaking utang na loob ito. Pero kailangan na nating itigil ang mga ginagawa natin. Nakabuo na tayo. Magkakaanak na kami ni Jeffrey. Salamat sa'yo. Pero sana hindi ka na din lumitaw dito mula ngayon." Mahinahong paliwanag ni Maricel sa lalaki sabay abot ng test kit. Saglit na tinignan ni Brandon ang inabot ni Maricel. Malinaw ang dalawang guhit na nagpapahiwatig na nabuntis na nga niya ang magandang misis ni Jeffrey. Halo-halong emosyon ang nararamdaman ni Brandon. Alam niya na dapat na silang tumigil. Hindi na niya pwedeng pakialaman si Maricel. Tapos na ang usapan. Natupad na ang kanilang plano. Buntis na ito. Buntis na ang babae sa anak nila. Tumingin siya sa magandang mukha ni Maricel. Kaya ba niya? Kaya ba niya na hindi na muling masilayan ang kagandahan nito? Lumapit siya sa babae at muling iniabot ang test kit. At nangaabutin na ni Maricel ay bigla niya itong hinila papalapit sa kanya. "Ay, ano ba Brandon? Ano ginagawa mo?" Biglas ng babae. "Ano ako? Hayop na tagagawa lang? Na matapos kang mabuntis, basta mo na lang ididispatcha?" May galit sa tinig ni Brandon. Mahigpit niyang niyakap si Maricel na nagpupumiglas. Pilit na hinahalikan ni Brandon ang babae. Mistulan na itong baliw sa magandang ginang. "Nasasaktan ako Brandon. Ano ba? Bitawan mo ko." Nakakuha ng tiyempo si Maricel kaya bigla niyang kinagat ang kamay ng lalaki. "Aray!" Hindi pa man tuluyang nakapiglas si Maricel ay naabot agad ng lalaki ang kanyang buhok. Tsaka siya isinubsob sa sopa. Hindi halos makahinga, napaluha na lang siya. Ayaw na niyang muling magtaksil sa asawa kaya ginawa niya ang lahat ng makakaya para makawala sa lalaki. Sa kakapalag ay nasiko niya ang mukha ni Brandon. Ikinagalit iyon ng lalaki kaya sinampal siya nito mula sa likod. Halos mabingi siya sa lakas ng sampal ng lalaki. Muli siyang napasubsob na sinamantala naman ng lalaki. "Sige, palag pa. Alam mo bang lalo akong nasasabik pag pumapalag ka?" Wala nang nagawa si Maricel. "Tama na Brandon. Maawa ka sa akin. Ayoko na." Makaawa ng ginang sa kanya. "Ang arte mo naman misis ko. Nung nakaraan lang ikaw pa ang kumikilos." Tuloy lang ang lalaki, hindi na alintana ang hirap ng babae. Pinanghinaan na ng loob si Maricel. Akala niya ay hindi na niya mararanasan ito. Akala niya ay tutupad ito sa kasunduan na titigilan na siya. Sadyang hindi mapagkakatiwalaan ang isang lalaking tulad ni Brandon. Tahimik na lang na tiniis ni Maricel ang lahat. Ano pa nga ba ang magagawa niya? Wala siyang kalaban-laban sa lalaki. Hintay na lang niyang makaraos ito at umalis. Matapos ang lahat ng nangyari ay nagbihis na si Brandon. "Balik ako sa isang araw misis ko. Gusto ko bagong paligo ka na pagdating ko ha." "Hayop ka, tigilan mo na ako. Ayoko na." Hilam sa luhang sigaw ni Maricel sa lalaki. "Wala ka na magagawa misis ko. Ingatan mo ang baby natin ha. Aagawan kita sa asawa mo." Lumapit si Brandon kay Maricel at tinalikan ang babae bago tuluyang umalis. Naiwang umiiyak si Maricel. Ano ba tong napasok niya? Kailangan niyang makaisip ng paraan para tantanan na siya ni Brandon. Sa desperadong sitwasyon ay nakaisip ng plano si Maricel. Hindi niya alam kung kakayanin niya ang naisip na paraan para matigil na ang kahayupan ni Brandon.
Ngunit para sa kanya, para kay Jeffrey, at para sa sanggol na nasa kanyang sinapupunan ay kailangan niya itong gawin. Desidido na si Maricel na gawin ang plano. Pinaghandaan niya ang pagbabalik ni Brandon. Madali naman siyang nakahanap ng mga kakailanganin na kahit mahal ay kanyang ginastusan. Lalo ang nasa isang bag na hawak niya ngayon. Minsan na siyang nakahawak nun at natakot siya. Pero kailangan niyang labanan ang takot para sa kinabukasan ng kanyang pamilya. Han, parang aligaga ka. May sakit ka ba? Gusto mo wag na muna akong pumasok ngayon? Sabi ni Jeffrey habang nagsusuot ng polo na uniforme niya sa opisina. Kinabahan si Maricel. Hindi pwedeng narito ang kanyang asawa. Ngayon ang balik ni Brandon. Ano ka ba, Han? Okay lang ako. Kalmadong sagot ni Maricel at pinagpatuloy niya ang pagliligpit ng kanilang pinagkainan. Matapos ay tinulungan ang asawa sa pag-ayos ng kurbata nito. Umapayat kaya tahan? May ipinag-aalala ka ba? Baka naman hindi ka nagkakakain. Muling sita ni Jeffrey sa kabiyak. Kulit mo, Han. Sabi ng ayos lang ako. Mwah. Gwapong-gwapo naman ang asawa ko. Kunwaring masiglang sabi ni Maricel, tsaka hinatid ang asawa hanggang pintuan ng bahay. Ingat, Han. Paalam ni Maricel sabay halik kay Jeffrey. Ingat ka din, Han. Pa-check up ka kaya. Parang matamlay ka. Lakad na ko, ha? At tumalikod na ang lalaki para magtungo sa trabaho. Pagkaalis ng asawa ay agad inihanda ni Maricel ang sarili. Naligo siya at nag-ayos, nagwisik ng paborito niyang pabango. Sinuot ang sexing pangbahay. Alam niyang mababaliw si Brandon sa kanya pag nakita siya sa ganong ayos. Hindi nga lumipas ang isang oras ay may narinig na siyang katok sa pinto. Kabado niyang pinagbuksan si Brandon. Magandang umaga, misis ko. Ang bango yata ng misis ko ngayon. Yan ang gusto ko sa'yo eh. Pinaghahandaan mo talaga ang pagdating ko. Nakangising bati ng lalaki sa magandang ginang. Kumain ka na ba, Brandon? May almusal sa lamesa. Ikaw na lang ang almusal ko, misis, kahit sa lamesa pa. Sabay hila ng lalaki kay Maricel na hindi naman pumalag. Nanibago man sa ikinikilos ng babae, naisip ni Brandon na baka gusto na din siya ni Maricel. Makatuluyan na itong bumigay sa kanya at maaaring napaibig na rin niya ito. Tuwang-tuwa sa naisip, lalong ginanahan ng lalaki. Kita mo nga naman, kung anong tapang mo nung isang araw, siyang amo mo naman ngayon. Tanggap mo na bang akin ka na? Hindi na hinintay ni Brandon ang sagot ng babae. Tinanggap lang iyon ni Maricel. Sadyang handa na ang isip sa anumang mangyayari ngayong araw. 1, 2, 3 sunod-sunod. Walang kapaguran ang dalawa. Hanggang sa pareho silang napahiga sa pagod. Okay na tayo, ha? Huwag mo na intindihin ang asawa mo. Ako nang gagawa ng paraan para maidispatcha natin siya. Sabi ni Brandon habang nagbibihis. Tahimik lang si Maricel, tila may malalim na iniisip. Di ka ba muna babangon dyan? Aalis na ako. Balik ako sa Makalawa. Tanong ni Brandon at nang hindi muli sumagot ang babae ay ito na ang lumapit. Umalik sa labi ni Maricel tsaka tuluyang lumabas ng kwarto. Doon naman bumangon si Maricel. Siniguradong nakalabas na ng bahay si Brandon tsaka nagbihis. Inayos ang mga gamit. Ito na ang pagsasakatuparan ng kanyang plano. Pasipol-sipol pa si Brandon habang naglalakad patungo sa sakayan. Tuwang-tuwa dahil napaamo na niya ang misis na kanya nang minamahal at gustong angkinin. Wala siyang kamalay-malay sa nakaambang panganib. Nang madaan sa isang eskinita, napalingon si Brandon sa kanyang likuran. Tila may sumusunod sa kanya. Nasa kalagitnaan na siya ng eskinita
nang mula sa likod ay may sumigaw. "Hayop ka, Brandon! Napakawalang iya mo!" Sapul si Brandon sa dibdib pero nagawa pa rin niyang makatakbo. Nasot siya sa isang bakanteng lote. Halos 10 minuto siyang nagtago doon. Nakatakip ang kanyang kamay sa dibdib na tinamaan ng bala. Hirap man makahinga ay alam niyang may pag-asa pa siyang mabuhay basta't makarating siya sa ospital. Hindi niya akalain na kaya siyang barilin ng taong yun. Kilala niya ang salarin, kilalang kilala. Nang sa palagay niya ay wala na ang bumaril sa kanya, tumayo na siya at lumabas ng bakanteng lote. Halos kakalabas pa lang niya nang may tumapat na taong naka-helmet sa kanya. Sa pagkakataong ito ay sa ulo pinatamaan si Brandon. Walang buhay itong bumulagta. "Hello, Han? Napatawag ka?" Sagot ni Jeffrey sa asawang nasa kabilang linya ng telepono. "Uwi ka ng maaga, Han. May sorpresa ako sa'yo." Hindi maitago ni Maricel ang saya habang hawak ang isang test kit. May 2 guhit siyang nakikita mula roon. "Ha? Ano yun?" "Basta umuwi ka ng maaga. Maghahanda ako ng dinner natin." At binabana ng babae ang phone. Hindi maisip ni Jeffrey kung ano ang sorpresa sa kanya ng misis, kaya pinagpatuloy na lang niya ang trabaho. Napalingon siya sa TV monitor sa loob ng opisina nila at nakita sa balita ang isang pamilyar na muka, si Brandon. Lumapit siya sa TV at bahagyang nilakasan ang volume. Isang lalaki ang natagpuang patay na kinilalang si Brandon Vargas. Hinihinalang biktima ng hold up ang lalaki. May tama ito ng bala sa ulo at dibdib. Hindi na tinapos ni Jeffrey ang panonood. Patay na si Brandon. Hindi tama pero masaya siya na patay na ang lalaki. Maya-maya ay nakatanggap ulit siya ng tawag sa telepono. Saglit niyang kinausap at muling pinagpatuloy ang trabaho sa araw na iyon. Gabi na din nakauwi si Jeffrey. May dinaanan pa kasi siya. Inakala niyang maiinis ang misis pero masaya pa rin siya nitong sinalubong. "Ginabi ka yata, Han. Kamusta maghapon mo?" Salubong ni Maricel sa asawa. "Okay lang. Medyo toxic sa office ngayon." Sagot naman ni Jeffrey. "Gusto mo ba ng masahe? Tara, kain na tayo. Tapos masahihin kita sa kwarto." "Teka, ang ganda yata ng mood mo, Han. Anong meron? Tsaka ano yung sorpresa mo?" Awat ni Jeffrey sa misis. Nakangiting tumitig si Maricel sa gwapong mukha ng kabiyak. Tinatansya kung ito na nga ba ang tamang oras para sabihin ang kanyang sorpresa. Tumukod sa bulsa ang babae at may inabot sa asawa. Nanlaki ang mata ni Jeffrey sa nakitang resulta sa pregnancy kit na inabot ng asawa. Sabay tuwang-tuwa na niyakap si Maricel. "Tatay na ako. Thank you, Han. Thank you, Lord. Mga kapitbahay, tatay na ako." Parang baliw na sigaw ni Jeffrey habang yakap at buhat-buhat ang maluhaluhang kabiyak. "I love you, Han. I love you more." At naglapat ang mga labi ng mag-asawa. Ating gabi, magkatalikod na nakahiga ang mag-asawa. Iniisip na tulog na ang katabi. Naglalaro sa isip ang mga pangyayari sa kanilang buhay. Si Maricel, nagawa niyang kumitil ng buhay. May nararamdaman siyang kurot sa kanyang konsensya, maski ang dahilan nun ay para sa kaligayahan at kapayapaan ng kanyang pamilya. Matapos siyang gamitin ni Brandon ng araw na iyon, ay isinakatuparan na niya ang plano. Sinundan niya ang lalaki at nang makakuha ng tiyempo, ay inilabas ang baril na kanyang binili at binaril ang lalaking bumuntis nga sa kanya pero ayaw naman siyang tantanan. Hindi niya alam kung saan niya natamaan ang lalaki pero natakot na rin siya kaya hindi na niya ito sinundan at patakbong umuwi na ng bahay. Hanggang sa mabalitaan na lang niya na patay na si Brandon. Si Jeffrey,
Wala siyang balak na sabihin sa asawa na alam niyang nakikipagkita ito kay Brandon matapos ang nangyari noon na siya din naman ang may gusto. At sa sobrang galit niya ay nagawa niyang ipapatay ang lalaki. Kumontak siya ng hard killers para ipatumba si Brandon. Nang tumawag sa kanya kanina ang mga killer matapos niyang mabalitaan ang nangyari kay Brandon, ay kinumpirma ng mga ito na sila ang bumaril. Kaya din siya ginabi ay dahil nakipagkita siya sa mga killer para sa kabuoang bayad ng kanyang pinatrabaho. Parehong ayaw patulugin ng konsensya ang mag-asawa. Parehong inaakala na sila ang pumatay kay Brandon. Pinatay nila ang lalaking ama ng sanggol na kanilang palalakihin bilang anak. Hanggang kailan nila kayang tiisin ang usig ng kanilang konsensya? Hanggang kailan nila maitatago ang lihim sa isa't isa? Patahimikin kaya sila ng lihim nilang mag-asawa? Mag-subscribe sa Secret XPG.